Kabadong-kabado ako nang naaninag ko ang bahay namin. As usual, si Lola ang nasa duyan at panay ang bulong niya sa kanyang sarili. Maingat kong binuksan ang gate. Mukhang wala namang nakakahalatang pumasok ako bukod sa mga nag-iingayang manok sa bakuran. Tumingin si Lola sa akin. Lumapit ako sa kanya para magmano. Hinayaan niya ako at tinitigan pa rin. "Magandang umaga po, La." Bati ko. "Bakit ka nandito? Ayaw kong maligo." Anya. Umangat ang labi ko. Minsan nakakatuwa si Lola. Isip bata na dahil sa kanyang sakit. Umupo ako sa puting bakal na upuan malapit sa duyan. "La, kilala niyo po ba si William de la Merced?" "Si William? Yung kaibigan ni Francisco?" "Oo, bakit?" Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Pero bago pa ako makapag-formulate ng bagong question, ay napatalon si Lola. "Si Francisco!" Galit niyang sinabi. Kinilabutan ako. Akala ko nakikita niya ang kaluluwa ni Lolo. Pero napagtanto ko ring hindi. Ito na naman siya. "Bakit walang nakapagsabi sa aking patay na siya? Bakit di ako nakapunta sa burol niya?" Panay na naman ang kanyang talak. "La." Narinig kong lumabas si Tide. Laking gulat niya nang nakita ako na nandoon. Tumayo ako at inirapan na lang ang kanyang nakangising mukha. Pinasadahan niya ako ng tingin bago ako kinamusta. "Anyari sa misyon mong bumalik ng Maynila, Chiska? Ba't ka umuwi?" "Bakit? Gusto mo bang mabulok ako doon?" Inirapan ko siya. "Akala ko mabubulok ka doon. Ang aga yata ng pagbabalik mo. Parang kahapon lang ay umalis ka." "Kahapon pa pala talaga." Humagalpak siya sa tawa. "Ted." Nalaglag ang panga ni Craig nang nakita akong nakatayo doon at kausap si Tide. "Saan ka ba galing, Chiska? At bumalik ka pa? Alalang-alala si Mama at Papa sa'yo. At hindi ka pa makontak sa sila mo." "Ma!" Bago pa ako makapagsalita, ay pinagtatawag na ni Craig ang mga magulang namin. Inirapan ko silang dalawa. "Andito po si Chiska." "Ha? Anong? Huwag mo akong biruin ng ganito, Craig." Narinig ko ang panginginig sa boses ni Mama habang nagmamadali silang lumabas ng bahay para makita ako. Niyakap ako ni Mama. Si Papa naman ay umismid sa akin. Si Tia at Tio ay parehong nakahalokip-kip sa gilid. Humagulgol si Mama at dinama ang mukha ko. Parang kinukurot ang puso ko. Kahit na ganito, pamilya ko pa rin talaga sila. Sila pa rin ang maaasahan kong sumalo sa akin pag walang-wala ako. "Saan ka galing?" Ang ibig kong sabihin, galing ka bang Maynila? Anong nangyari doon?" Mabilis na nagpaulan si Mama ng tanong. "Umuwi na po ako." "Obviously." Singit ni Craig sa gilid. Napalunok ako. Naaalala ko ang nangyari. Naaalala ko ang pagkapatong ni Clark kay Janine. Naaalala ko lahat ng sakit na natamo ko sa Maynila. Napaupo na lang ulit ako sa upuan habang tinitingnan si Mama. "Iyong boyfriend mo, Chiska?" tanong ni Tia. "Nangaliwano?" Singit naman ni Craig. Matalim kong tinitigan si Craig. Wala akong sinabi pero napagtanto agad iyon ni Mama. "Sino ba yung boyfriend mo, Chiska? Anong ginawa niya sa'yo?" Pinilit kong buuin ang boses ko. Panahon na siguro para magsabi ako ng totoo sa pamilya ko. Total naman, nagawa ko ng lumaya sa kanila. May malaking kasalanan ako at nararapat lang na bigyan ko ng explanation ang lahat.
Sorry po talaga. Nanginig ang boses ko. Kahit anong pagbuo ko nito ay lagi pa rin bumabalik sa panginginig. Pinakilala ko sa kanila si Clark Johnson, ang boyfriend ko mula sa high school. At kumininto ko sa kanila kung paano niya ako inalok na siya na mismo ang magbabayad sa tuition fee ko pagka-college. Mayaman din kasi ang pamilya ni na Clark, kaya kayang-kaya akong tustusan. Siyempre, tumanggi ako dahil ayokong nagmumukhang akong manggagamit ng tao. Isa pa, nag-aalala ako sa pamilya ko, kaya sumunod ako dito. Nako, anong nangyari? Sayang pala at malaking universidad pala ang inalok sa'yo. Siniko ni Tio si Tia Lucy. Binanggit ko rin sa kanila ang nangyaring kataksilan. Iyon nga lang, hindi ko binanggit na si Janine, ang ibang babae niya. Sus Mariosep, Diyos mio, sabi ni Tia at umalis para ihatid si Lola sa loob. Umupo si Mama sa duyan habang ako ay nagpipigil ng luha. Mahal na mahal ko si Clark. Buong alaala ko noong high school ay siya ang laman. Iyong mga obsessive pictures niya sa akin na nilalagay niya sa bawat bulletin board sa school at ang mga salita at pangakong binitawan niya sa akin, hindi rin madaling kalimutan na ang mga yon. Hinaplos ni Mama ang aking mukha at inangat ito para magkatinghinan kaming dalawa. Sabi sa iyo, Chiska, hindi pa panahon para mag-love life ka ngayon. Dapat ay nag-aaral ka muna. Tumango ako. Don't worry ma'am, I hate boys. Pag may pinag-aralan ka na, aangat ang balyo mo. Hindi ka na basta-basta lulukuhin ng kahit sino. At isa pa, hindi ko pinagsisisihang nabuntis ako ng maaga noon sa'yo. Pero mas mabuti pa rin na magtapos muna ng pag-aaral bago magpamilya. Mas maayos saan na ang buhay natin ngayon kung nagtapos ako. Tama si Mama. Tumayo siya at tinalikuran ako. Pero bago siya tuluyang umalis para ipaghanda ako ng merienda, ay may binitawan siyang salita. Kontrolin mo yung puso mo. Nasa babayan ng utak. Kasi alipin yan ng utak. Kung babaliktarin mo silang dalawa, malulunod ka lang. May rason kung bakit nasa ulo ang utak. Ito ay upang siya ang makinig, makakita, makaamoy at makapagsalita. Samantalang ang puso ay nasa dibdib para lang makiramdam. Huwag mong hayaang manaig ang pakiramdam mo sa mga tunay mong nakikita, naririnig, naamoy at sinasabi. Kinagat ko ang labi ko. May punto si Mama. Tama siya doon. Kailangang mas maging maingat. Kung pwede lang ay hindi na ma-inlove ulit. No scratch that. Hindi na ako ma-i-inlove ulit. Nakalukip-kip si Tiddy at Craig sa harap ko. Nakatingin si Tiddy sa t-shirt ko. Nang nakita niyang tinitingnan ko na rin siya, ay humugot siya ng hininga para makapagsalita. Kay Hector de la Merced ang damit na yan, di ba? Paano mo nalaman? Nagkibit balikat siya at ngumisi. Nagkita kayo? Tinulungan ka niya? Nanliit ang mga mata ko. Ano ngayon? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mama, ating? Sabi ni Craig. Gamitin mo ang utak mo. Ginagamit ko naman ang utak ko. Otas ko. Kung ganon, ba't namumula ka? Nai-inlove ka na ba kay Hector de la Merced? Umusok ang tainga ko sa galit. Anong sabi mo, Craig? Anong tingin mo sa akin? Kahapon lang kami naghiwalay ni Clark. At tingin mo yan agad ang aatupagin ko? At hindi ako ganun kadaling ma-inlove. Lalo na ngayon. Kaya tumigil ka at baka masakmal kita. Humalakhak si Craig. Talaga? Din, ate, gitdadamlan title. Kung hindi ka pala ma-i-inlove, siya ang paibigin mo at kunin mo ang titulo. Why would I do that? Because that's our land. Pero kanila na iyon. Ano? Galit na otas ni Craig. Hahayaan mo? Bakit?
Nai-inlove ka na talaga kay Hector. Tama na, Craig. Desperado ka lang. Hinuhusgahan na tayo ng mga tao dito dahil sa pagiging tuso ng mga ninuno natin. Bakit pa natin palala? Then, well, prove them right. At oo, desperado ako. Desperado tayo. Wala na tayong negosyo kung mawawala yon. And to them, that's just a small part of their land. Chiska. Ekta-ektarya ang lupain nila. Hindi nila mapapansin ang Alps. Napatingin ako kay Teddy na ngumunguso sa akin. Alam kong iyon din ang iniisip niya. Pareho silang dalawang mag-isip. Alding-alde. Hindi ko alam kung anong kabalbalan ni Papa at Tiyo noon at bakit lubos makapanghusga ang mga tao sa kanila. Pero ang alam ko, si Lolo ay sugarol at tuso. Kaibigan niya si Don William na lolo ni Hector. Paniguradong sa background pa lang ni Lolo na pagkasugarol, mailalarawan na kung gaano siya katuso. Will you two just leave me alone? Sigaw ko at magwo-walk out na sana. Stop being selfish, Chiska. Seryosong sabi ni Teddy. Kayo ang selfish dito. Sigaw ko. It's for the good of our family. Inisip ko iyon buong magdamag. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maatim ang mga pinagsasabi nila. At dadagdagan pa nitong ilang daang text ni Clark sa cellphone ko nang sa wakas ay naka-charge ako. Chiska, let's talk. Please, I love you. Chiska, I miss you. Chis, parang awa mo na. Han, parang pinipiga ang puso ko. Mahal din kita, Clark. Pero punyita ka. Nanlalambot ako tuwing naaalala ang mukha niya. Pero hindi kalaunan ay laging sumasagi sa utak ko ang nangyaring kabalbalan. Nakakawalang hiya. Hindi ko kaya. Umiyak na lang ako nang umiyak sa gabing iyon. Ganito pala ang pakiramdam ng masaktan ng husto. Iyong taong akala mo'y iyong iyo ay nawala ng parang bula. Kahit mahal na mahal mo siya, ay hindi mo siya mapatawad. Hindi mo kaya. Hindi na matatama pa lahat ng pagkakamali kasi nangyari na ang lahat. Tama ngang mahirap kunin ang loob ng isang tao, pero isang pagkakamali lang ay mabilis na nabubuwag ang tiwala nito. At madalas, sa pagkakamaling iyon, hindi talaga na ibabalik pa. May lamat na. May gap na. At ang sakit-sakit kasi alam mong iyon ang gusto mo, pero sirang-sira na. Hindi na mapapakinabangan pa. Kung susubukan mong ayusin ito, baka mas lalo lang masira ang bawat piraso. May mga bagay na naaayos pa kahit nasisira na, pero may mga bagay din kahit anong kumpuni ay hindi na maibabalik pa sa dati. Magulong magulo ang utak ko sa problema kay Clark, sa pamilya. Sa sobrang dami ng inaalala ko, halos makalimutan ko nang may problema din nga pala ako sa school.